So ganito kalaki mga kasari yung ating nalikom sa loob ng 2 linggo, yung binta natin sa shake at saka sa halo-halo. So binabahagi ko ang bidyong ito mga kasari hindi sa pagmamayabang, kundi ito ay aking binabahagi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aking mga kapwa kasari, to inspire, hindi sa pagmamayabang mga kasari. Kaya ako binabahagi sa inyo para lamang ay kayo din ay magkaroon ng idea or iba pang pwedeng pagkakakitaan. Aba, magandang hapon sa ating lahat. Welcome back dito sa aking channel. Diyan with Mix TV, ang tindirong vlogger-vlogera ng Mantawi City. So, for today's video ay babahagi ko sa inyo yung ating nalikom or ating binta sa ating bagong pinagkakakitaan, sa ating bagong pinagkaabalahan. So, dito nga sa ating shake at saka sa ating halo. So, ibabahagi ko sa inyo, hindi sa pagmamayabang, ito ay binabahagi ko para ay magkaroon din kayo ng iba pang idea or ma-inspire kayo sa aking binabahaging video nito. So, ito ay hindi sa pagmamayabang mga kasari at kung ano-ano man yung inyong naiisip dyan. Ito ay hindi sa pagmamayabang, kundi sa aking, ito ay aking pinagmamalaki na talagang kailangan nating kumilos or dumiskarte para magkaroon tayo ng iba pang pwedeng pagkain. So bago ang lahat, ako nga ay nakamask dahil na tayo ay nag-ihaw-ihaw. So kasi mausok kaya nagmask ako ng kasari. So bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng magandang hapon sa ating lahat. So stay tuned and keep on watching. So, ayun nga mga kasari, welcome back again, Diyan Mix TV. So, sa mga hindi pa pala nakapagdikit sa akin at bago mo napapanood, bago ka sa aking mga video, nais mo na kitang i-invite. Kung ikaw ay nanonood ngayon sa aking channel, sa aking video, kung nagustuhan mo man yung aking video at ikaw din ay isang sari-sari store owner or isang sari-sari store vlogger, ay huwag mong kalimutan i-like and subscribe yung aking channel. So once again, Diyan Mix TV, ang tindirong vlogger-vloggeran ng Mantawi City. So, ayun na nga mga kasari, welcome back once again, Diyan with Mix TV, ang tindirong vlogger-vloggeran ng Mantawi City. So, dito mga kasari ay gusto ko lang iklaro dahil ako ay nagkakamali at pasensya na, tao lang nagkakamali ako. So, kasi ang nabanggit ko sa aking intro ay dalawa lang sila yung nagmamayari sa inyong nakikita dyan sa binta na yan. So, sa loob ng 2 linggo, ang mga bintang yan ay 4 sila ang nagmamayari. So, ano-ano nga ba o sino-sino nga ba ang may-ari sa mga binta na yan sa loob ng 2 linggo? So, kaya ako gusto ko lang iklaro dito mga kasari, ang bintang ito sa loob ng 2 linggo ay 4 sila ang may-ari. So, paulit-ulit. So, uunahin ko na dito mga kasari yung aking unang nabanggit. So, tama nga yun, yung 2 nabanggit ko ay binta ng shake, binta ng halo-halo, at yung pangatlo ay binta ng juice natin. Tapos yung pang-apat ay binta ng coffee window. So may coffee window kami mga kasari, so hindi ko na naibahagi sa inyo, no? So kaya ito at sila ang nagmamayari sa mga bintang nakikita nyo ngayon. So, 4 sila. So, ayan lahat yung ating nalikom sa loob ng 2 linggo. So, kaya kinaklaro ko lang mga kasari, baka magtaka kayo, no? So, ganun kalaki. 4 sila mga kasari. Actually, yung binta natin sa ating coffee window, kasi nga mainit talaga ngayon. So, konti lang talaga. Maliit lang talaga yung binta namin sa coffee. Simula nung nagkaroon kami ng coffee window machine. So, nung una ay nakakabinta ng 100 sa isang araw. So, okay na rin kasi kinukwenta ko kung ganun lang din yung benta niya sa araw-araw. Okay na rin, at least may pangbayad ako ng bill ng kuryente. So, yung
bill ng kuryente dito sa tindahan ay yung coffee window na ang bahala doon. So doon ko sa binta ng coffee window ay doon ko kinukuha yung bill ng aming kuryente kasi malakas kumain yung coffee window sa kuryente. So ayun, iklaro ko lang mga kasari, apat sila. And ito na nga. So kung napapansin nyo dyan, may mga bill paper tayo. Bill paper, tama ba? Paper bill. Bill paper, ano yun, silly. May mga papel tayo na pera dyan. Yun na lang para mas madali. May mga papel tayo na pera dyan. At yung iba naka-plastic. So yung mga hindi naka-plastic mga kasari, yun yung mga binta ng araw na yon na kinukuhaan ko ng pangbili sa mga kulang kung ano yung wala doon. Halimbawa, binta ng shake, binta ng halo-halo. So, kung mayroong walang baso, halimbawa wala ng mango, wala ng pangsahog, so doon ko kinukuha sa binta niya. So, kaya hindi na naka-plastic, yung sobra, nilalagay ko na lang diretso sa bag. So, ganun din yung binta ng coffee. So, sa binta ng coffee window natin ay doon ko din kinukuha yung kanyang kailangan, kung ano yung dapat i-supply sa ating machine. So, kagaya ng coffee, kasi dalawang flavor lang mga kasari. Yung, so, nasaan ba tayo? May bumili lang mga kasari. So, doon sa Shopee, doon ko din kinukuha. Kasi ang binta ng coffee, pinakamalaki sa araw ng Sabado, nakakaabot siya ng 100 mahigit. Tapos pag weekdays, sa mga 60, depende. Kasi lalong-lalo na ngayon, mainit ang panahon. Kukunti lang yung nag-cafe. At saka, hindi lang din kami ang nagkakaroon ng coffee window mga kasari. So kaya ayan. So lalong-lalo na ngayon mainit ang panahon. So kukunti lang yung mga naghuhulog. Marami pa din namang mabinta pa rin naman yung mga coffee natin na yung sa ating mga twin pack, mga single pack. So mabinta pa din. Yung iba kasi mga kasari, yung naghuhulog ng mga kape sa aming window ay yung mga tinatamad ng mag-init, tinatamad ng bumili ng kape. So gusto nila ay diretso na. So kaya ayun. Kumikita lang tayo ng mga 60 to 100 mga kasari. So okay na rin kahit papano yung kita natin sa kape ay ayun na yung nilalaan namin sa pangbayad sa kuryente mga kasari. So ito ay malaking tulong din yung coffee window namin, kahit papano, kahit pakunti-kunti lang kita niya, at least may mapagkukunan kami na ng pangbayad sa aming kuryente mga kasari. So dito kasi sa aming tindahan, lalong-lalo na ngayon, bago yung ref namin, tapos may coffee window, may ice crusher, may tawag dito, may blender. So malaki yung aming kuryente mga kasari. Umaabot ng 800, almost 900 sa ngayong buwan na ito mga kasari. So at least meron kaming pinagkukunan ng pambayad sa aming kuryente. So ganun lang talaga mga kasari. Kailangan nating dumiskarte paano kumita, lalong-lalo na kung marami tayong bayarin. So kagaya dito sa amin mga kasari, no? Dalawa yung aming binabayang kuryente para bayaran dito sa tindahan, tapos doon sa bahay, upahan ng lupa dito sa bahay, tapos doon din sa tindahan. So dalawa mga kasari yung aming binabayaran. So kaya ay monthly malaki yung ating nilalabas din na pira mga kasari. So okay lang, at kahit paano ay nakasurvive naman tayo mga kasari sa ating pangaraw-araw. So depende na lang kung paano tayo kumilos, paano tayo dumiskarte para kumita. So kailangan lang talaga, kung nagninegosyo ka, ito na rin ay dagdag kaalaman, dagdag idea, dagdag tips and idea about sari-sari store. Kung papasukin mo yung isang negosyo, ay kailangan maging handa ka sa lahat ng pagsubok na darating sa iyong hinaharap, sa iyong ginagawang negosyo. So kagaya na lang sa ating pagsasari-sari store, ay hindi lang sari-sari store ito. Kailangan mo talagang pagtrabahuin para kumita ka, para lumago yung ating negosyo mga kasari. Kasi kung hindi ka kikilos, walang mangyayari sa iyong tindahan. So kaya kami, ito yung aming ginagawa mga kasari. Lalong-lalo na syempre, dalawa kami ng aking asawa nagmamanage dito. So yung mga plano niya talaga is the best talaga para sa akin. Napakalaking tulong kasi nga yung mga plano niya na ganito idagdag natin sa ating tindahan, siguradong papatok. So yun naman talaga ay kailangan, kung dalawa kayo sa inyong tindahan, ay kailangan dalawa kayong nagdedesisyon. So kailangan pag-isipang mabuti, kasi kung magbibitaw ka ng puhunan sa isang negosyo, ay kailangan talaga pulido yung desisyon nyo mga kasari, pulido yung inyong mga
desisyon. So kailangan nakahanda ka kung ano yung dapat gawin, kung ano yung nararapat. So ganun talaga yung isang pagnenegosyo mga kasari. Kailangan sa bawat hamon ng buhay, sa bawat umaga, sa bawat araw na yung hinaharap sa iyong negosyo ay kailangan handa ka. Kasi hindi lahat ng araw, hindi araw-araw ay kumikita ka ng malaki sa iyong tindahan. So meron talagang matumal day. So kaya ito mga kasari, yung aming negosyo ay kaya kami naghahanap ng iba pang pwedeng pagkakakitaan kasi alam namin yung aming tindahan ay talagang hindi ganun kalaki yung binta namin sa aming sari-sari store. So kaya kailangan na kailangan naming maghanap pa ng iba pang pagkakitaan para lang maging kahit papaano konti maliit yung benta mo sa tindahan, at least meron kang pinagkukunan ng iba. So ganun yung aming mindset mga kasari. So ganun yung mindset ng aking asawa. Hindi siya nag-i-stick sa isang negosyo. Kailangan talagang maraming option. Kumbaga maraming option yung mga customer mo. Kasi kung mahina yung tindahan mo mga kasari, ganito yung mga kasari. Dito kasi sa amin, napansin namin mga kasari, kasi yung aming tindahan is maliit lang. Maliit kumpara sa kanila, kumpara sa dalawang katabi naming tindahan mga kasari. Malalaki at saka napakayaman na nila talaga. Tatlong apartment, tapos yung isa kakatapos lang ng kanyang bahay, tapos dalawa yung kanyang sari-sari store, nakapundar na ng mga sakyanan. So ganun talaga yung aming tindahan, dinadaanan ng ibang mga customer. Pero hindi namin yun iniisip mga kasari. Bigyan natin ng karapatan yung mga customer kung saan dapat sila bibili. Tapos kung dadaan sila sa yung tindahan, siyempre naka-smile pa din tayo. Kasi hindi naman natin hawak yung kanilang isip, yung kanilang utak kung saan sila gustong bumili. Nasa customer yan kung saan sila gustong bibili. Kaya ganun yung aming mindset, kasi sa sari-sari store alam namin na medyo mahina yung aming bintahan. So kaya kami nakapag-isip ng iba pang negosyo para kahit papaano nakahatak yung aming mga ginawang diskarte mga kasari, yung aming ginawang mga dagdag income, dagdag negosyo. Yun ay isa sa mga bagay na nakapagpahatak din ng mga customer. Hindi man mabenta doon sa aming sari-sari store, pero sa labas talagang masasabi kong doon nababawi yung aming binta sa sari-sari store sa benta namin sa labas mga kasari. So kaya ako nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa kanyang mga diskarte, dahil sa kanyang knowledge na binigay sa amin para makapag-isip kami ng magandang iba pang pwedeng pagkakakitaan. Kaya sa mga sari-sari store owner dyan, kung ikaw ay namumroblema sa bawat araw, sa bawat hamon ng inyong tindahan, kung naisip mo na parang hindi sapat yung benta mo, gumawa ka ng ibang paraan, gumawa ka ng ibang pagkakakitaan para kahit papano mabawi yung benta mo sa sari-sari store mo, mabawi sa ibang negosyo yung benta na masasabi mong enough. So kaya yun lang, at sana mga kasari ay meron kayong natutunan, meron kayong nakuha sa aking binabahagi sa inyo ngayon. So ganito lang mga kasari talaga, kung passion mo yung negosyo, kailangan mong mahalin, kailangan mong alagaan, kailangan mong magsipag, kailangan mong magtiyaga, doble kayod, kung hanggat maaari doble kayod talaga, para yung kumbaga kung sa halaman yan mga kasari, pag hindi mo nadidiligan, nalalaos yung kanyang mga dahon. So ganun din yung negosyo mga kasari, kung hindi mo dinidiligan, kung hindi mo inaalagaan, wala rin, babagsak yung negosyo mo. Pero kapag nandun ka, hands-on ka sa inyong negosyo, talagang makikita mo na yung sari-sari store mo ay masigla talaga. So kaya yun lang, sana meron kayong nakuha at natutunan sa aking vlog na ito. So ito na nga mga kasari, balik tayo sa ating kita sa 2 linggo. So ayan na mga kasari, binibilang ko yan. So yung aming yung papel na pera mga kasari ay 1.5 yan, 1.5. Tapos yung mga coins na yan is umabot din ng 4,000 mahigit yung ating mga coins mga kasari, no? So iglaro lang din dito mga kasari, yan yung ating nalikom sa loob ng 2 linggo, and yan na lang yung natira sa ating mga binta sa araw-araw. So yan yung natira dahil nga dyan na natin kinukuha kung ano yung kulang na, kung ano yung wala na. So sa mga binta na yan, yan yung natira sa binta sa lahat ng 4 na nagmamayari. So sa shake, sa halo-halo, sa juice, and sa ating coffee window. So yan yung natira. Kasi pag nawala na yung
kailangan doon. So dyan tayo kumukuha din ng pambili mga kasari, no? So yun lang, maraming salamat sa yun lahat at sana wag niyo kalimutan i-like and subscribe yung aking channel. Sa mga hindi pa nakapagdikit, mag-iwan lang ng bakas para kayo ay mabalikan. So maraming salamat sa inyong lahat talaga sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Kahit hindi man ako ganun kabilis makabalik sa inyo, talagang nandyan pa rin kayo, dahil nga tayo ay busy palagi mga kasari, no? So ayan, binibilang na natin lahat yan at yan yung ating nalikom nga is umabot ng 5,500 sa loob ng 2 linggo mga kasari. Kasi nga nabawasan na natin yan kasi dyan din natin kinukuha yung pangbili sa mga pangangailangan ng ating mga paninda. So kagaya ng coffee, kagaya ng para sa halo-halo, and yung ating mga juice. So maraming salamat, and once again, Genbet Mix TV, ang tindirong vlog-vlogera ng Mandawi City.